Jesus Freedom from the Lord channel. Advanced spiritual ministry from website. Enjoy watching! Isa sa mga pinaka-makapangyarihang imahe ni Jesus ay siya ay shepherd, siya ay pastor, siya ay nag-aalaga ng mga tupa, at tayong mga anak ng Diyos ay siyang inaalagaan ni Jesus. Tayo yung flock, tayo yung Lord's flock. Ang pag-aaral natin, pinamaganda natin, the Lord as shepherd. Si Jesus bilang isang pastor. Babasahin natin ang walang kamatayang Psalm 23, kabisado ng marami sa atin, at hahanapan natin ngayon sa tulong ng Panginoon ng mga magagandang application sa ating personal na buhay. Psalm 23, The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely Your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. I love reading Psalms and many other verses in different versions, in different translations. Kasi pagka sanay ka na sa isang reading, sanay ka na doon sa words noon, minsan gasgas na parang wala nang makita kang bagong meaning, wala ka nang makita ang freshness. Kaya pagka iba-iba yung ginagamit ng version, nagkakaroon ng sense of newness. Nagkakaroon ng parang iba na naman ang pananaw kahit na nare-arrange lang yung mga words, may minor changes of words, pero maganda yun para magkaroon tayo ng laging growing, laging changing points of view as inspired by reading scripture. So isa-isahin natin pag-aralan itong mga verses ng Psalm 23. Why is it so enduring? Why is it the most popular chapter in the Old Testament? Psalm 23, The Lord is my shepherd, I lack nothing. Siyempre, kung pastol ka, magaling kang pastol, ang mga tupo mo laging kakain sa oras, makakainom sa oras, kailangan nila ng protection, ipoprotect mo sila sa mga wild animals. Ang mga tupa pa naman dahil mahina ang memory, madalas mahulog, madalas maligaw, so dapat ginaguide. Kaya wala na akong hahanapin pa kung ang Panginoong Diyos ang aking pastol. Yan ang sinasabi itong Psalm 23:1. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. Yan lang naman talaga ang kailangan ng pastol na gawin. At yan ang kailangan ng tupa. Ang kailangan lang ng tupa, green mo para makain at para maupuan, mahigaan, mapagpahingahan. Kasi ang init-init ng desert, ang init-init ng mga bato ng buhangin, so kailangan niya ng green pasture. At dinadala daw siya ng pastor sa tabi ng mga tahimik na tubig kasi ang mga tupa takot niya sa moving water, sa noisy water. So ang gusto niya yung halos walang kagalaw-galaw na tubig. Doon siya makakainom, hindi siya natatakot doon. Ang doon siya makakatawid sa tubig na mababaw na tahimik, hindi yung may agos, may lakas-las. At dahil dyan, sabi ng tupa, He refreshes my soul, my shepherd refreshes my soul. So gusto mong masatisfy, gusto mong madaling sumaya, mapuno ang mga pangangailangan, maging tupa ka ng Diyos. And in particular, maging tupa ka ni Jesus. Pero kung hindi ka tupa, hindi ka magpapakatupa kay Jesus, hindi ka masasatisfy. Alam mo, magpapakalayon ka. O, isasaya ka ba sa damo? Sasaya ka ba sa quiet water? Pag may damo at may tubig, happy ka na? No! Gusto mo maghabol ng mga usa, maghabol ng mga ibang hayop para kainin mo sila ng buhay. So, kung magpapakalayon ka, hindi ka sasaya kay Jesus. Kung naman ang gusto mo halimbawa ay magpakaibon, gusto mo lumilipad ng mataas sa mataas, wala naman sa paglipad yung ibinibigay na comfort at ibinibigay na alaga ng shepherd. So, hindi ka sasaya kay Jesus sa Diyos kung magpapakaibon ka. Kung gusto mo sumaya sa Diyos, magpakatupa ka. Kasi ang Diyos ay pastol. At ang mga skills ng pastol, ang kanyang ministrations, ang kanyang mga pagbibigay, ay bagay sa tupa. Kaya mahalaga na may attitude tayo na parang tupa. Yung kimi, mabait, masunurin sa ating pastol para tayo sumaya. At maraming mga anak ng Diyos, hindi sila masaya
Kasi hindi sila nagpapaka-anak ng Diyos. Para sila anak ng kung ano, anak ng bulkan, anak ng kuweba, anak ng kung sino-sino. Marami silang hinahanap at hinihingi na hindi naman yan ang ipinapangako sa kanila ng Diyos, hindi naman yan ang kalooban sa kanila ng Diyos, hindi sila sasaya. So again, you want to be happy, you want na I shall not want, ang sasabihin mo sa buhay, ang Diyos ay pastol, ang papel mo, magpakatupa. Sa pagpapatuloy ng Psalm 23, He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ang mga tupa, ayaw nila sa madilim, ayaw nila sa mga libis. Alam niyo yung space between two ranges of mountains or space between two hills. Yun yung valley, madilim doon, madawag, matinik, at madalas marami doon mga hayop na mga naghihintay lang ng mga tupa para kainin nila yung tupa, mga wild beasts. At yun ang nakakatakot na bahagi ng terrain. Pero sabi ng tupa, dahil Diyos ang aking pastol, hindi ako matatakot kahit dumadaan ako sa mga pinakamadidilim na libis. Kasi meron niya siyang rod, meron siyang staff. Yung rod at staff, hawak yan ng pastol. Yung pastol una, yung staff niya, yung liko na parang letter C, yung dulo, yan ay ginagamit niya para ang tupa ay hilahin sa leg pagka yung nahulog sa pangin o nahulog dito, panghila niya yan pagka mahuhulog na o kaya maliligaw, ibalik niya sa linya, ibalik niya sa tamang lugar. Pero yun naman rod, usually matigas sa matigas yun, yun ang pambaton niya sa mga wild animals na gustong agawin yung mga tupa, takayin at kainin. So may rod, mayroong staff, yung rod, usually ginagamit niya yan sa kalaban, at yung staff, ginagamit niya sa tupa mismo. And because of that, merong comfort yung tupa pag nakikita niya yung rod and staff. At sabi pa niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. This would be appreciated when we have some working knowledge on the culture of the desert dwellers. Yung mga Bedouins, yung mga people of the desert, kasi yung mga Israelites, mga people of the desert yan, pati rin naman yung mga neighbors nila. Na sa mga desert dwellers, pagka ikaw ay inalok nilang kumain sa kanilang tent, and usually maghahanda sila sa labas ng tent kasi maliit lang yung loob, nandun yung babae, nandun yung pamilya, nandun yung magalit. So nakatambay lang sa labas ng tent yung lalaki, may konting kubol siya doon, may carpet, doon siya nakaupo maghapon, nagpapahangin, at doon na rin siya kumakain. At pag may bisita siya, doon niya papakainin. Pero pag pinakain ka ng tent dweller, sa labas ng kanyang tent, nakikita ng mga ibang taong dumadaan, nakikita ng mga ibang taong nakatira sa ibang tent, doon sa banda doon, sa banda rito. Ang ibig sabihin nun, ipagtatanggol nitong host, yung guest. Sukdo lang, ikamatay niya. Dadaan mo na sa ibabaw ng kanyang malamig na bangkay, sila mo gustong sumalakay sa kanyang bisita. So when a desert dweller feeds you in the presence of your enemies, it means you are well protected. And if God is your shepherd, na naghahain para sa'yo, na nakikita na yung mga kalaban, it means God will protect you. So, because God is my shepherd, I feel protected. I am protected. I know that I am protected. At sa pagpapatuloy ng Psalm, you anoint my head with oil, my cup overflows. Yung pag-anoint ng head with oil, pagpapahid ng langis sa ulo, ay halaga yan, nakaka-comfort yan sa mainit na desert. At yung oil na yun, hindi naman yun yung malagkit, kaya comfortable talaga yun, mabango yun, nakakapag-revive ng senses, at ibig sabihin din nun, kayo pinapahalagahan, that you are esteemed, that you are valued. Kaya, sabi niya, you, O Lord, anoint my head with oil, my cup overflows. Pag binibigyan mo ko ng laman ng aking tasa, ng aking bowl, ng aking mangkok, ay halos umapaw-apaw. Ganun ang pag-ibig mo sa akin. Hindi kulang, hindi tasado, hindi tipid. Halos umapaw. So I feel favored, I feel loved, I feel blessed. In fact, dahil the Lord is my shepherd, I feel very rich. Kaya inaanoy pa yung head ko with oil, ang cup ko nag-overflow, ipinaghahanda ko ng pagkain na
nakikita pa mismo ng aking mga kaaway. Dinadala ako sa mga carpet na green grass na fresh para ko kainin, para ko higaan, pagpahingahan. Dinadala ako sa quiet water, hindi basta water lang ha, yung quiet. So pagka quiet may kasing tubig, tumipining yung mga putik, yung mga alikabok. So ang linaw-linaw ng tubig dahil hindi ito gumagalaw, nagsesediment, at yung mga naiinom ng tupa ay first class water. So, napakasarap kung ang Panginoon ang iyong pastol. Pero para maramdaman mo yung sarap na yon, kailangan magpakatupa ka. Tulad nga na nabanggit na natin. Kung leon ka, hindi ka sasaya sa Panginoon. Meron siyang gagawin sa iyo, pero may gagawin ka rin. The role for you to play is to be sheep. And the Lord is the shepherd. At dahil sa lahat ng mga assurances na ito, sabi ng tupa, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Surely I will always have and enjoy your goodness and love. Surely I will always enjoy the security of your protection. Na kahit saan tayo pumunta, feeling ko nasa loob ako ng iyong bahay kasi ikaw yung lumulukog sa akin, ikaw yung kasama ko, ikaw yung protector, ikaw yung provider, at hindi ka lang basta nagpo-provide, hindi lang basta green grass, hindi loy-loy, hindi basta tubig, still water. So nare-refers ako. Therefore, surely, because you, God, are my shepherd and I am your sheep, I should also be good and loving to others. The application. I should also be protective of others. Kasi sabi ni Jesus, if you love me, you will follow my example. You will also love one another. By loving one another, you will show the world that you are my disciples. So kung ang Diyos ay shepherd mo, dapat shepherd tayo to each other, of each other. Kung inaalagaan tayo ng Diyos, dapat alagaan din natin ating kapwa, mag-alagaan din tayo. Yun ang conclusion nun, yun ang logical conclusion nun. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Therefore, I will also be my brother or my sister's shepherd, so they too will not be in want. The image of God is what Jesus personified. John 1:14, the Word became a human being and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him all the kindness and all the truth of God have come down to us. So obviously, God has not been happy with the way He has been being represented or misrepresented by the religions of histories. Kaya ipinadala niyo si Jesus para ipadala ang tunay niyang image, ang correct niya na character. At ang character na ipinakilala ni Jesus of the Father is loving, kind, forgiving, accepting, caring. The image of Jesus and the image of the Father is that of the good shepherd. Ang dami-dami namang image shepherd pa ang talagang idinihin. So feel the love and the security. Tayo mga kapatid, dumadaan sa dark valley. Pwede matawag yan na dark valley. Itong mga crisis na nangyayari sa paligid natin. Maraming mga challenges na hindi tayo sanay, walang rehearsal. Ngayon lang yan nangyari. Maraming threats, maraming possibilities to be nervous, maraming mga dahilan para mag-alala, mag-worry. But remember, the Lord is our shepherd. We shall not be in want. He makes us lie down in green pastures. He leads us beside still waters. He restores our soul. He leads us in paths of righteousness for His name's sake. And so even though we walk through the valley of the shadow of death, we fear no evil. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Ang halaga nun, na huwag tayong matakot na magutom, huwag tayong matakot na matalo ng kaaway, because the Lord, as shepherd, prepares a table before us in the presence of our enemies. You anoint my head with oil, O Lord. My cup overflows. Surely, goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hindi mahirap maisip kung bakit napakapopular ng Psalm 23. Kasi lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, sa lahat ng generation, may pinagdaraanan na dark valley. Iba-iba lang ang detail. Iba-iba lang yung kulay, yung hugis, yung tunog. Pero ganun din yun, dark valley din. May mga dark valleys na dinaanan ng ibang generations, mga gera, meron mga calamities, mga earthquakes, meron naman mga pestilences. Iba-iba. May kanya-kanyang valley ang bawat generation.
Pero iisa ang shepherd. Iisa ang Panginoon. The earth remains forever, no matter what happens in the details, because God is in the details. As trying hard naman si Satan na siya rin ang malagay sa detail. But remember that the Lord is our shepherd. But more than that, remember, we are His sheep. Magpaka-sheep, mag-behave, mag-think, mag-isip bilang sheep. So sa mga pinagdaraanan natin ngayon, ng mga dark valleys, follow Jesus along the right paths, not in the wrong paths. But when you follow the correct shepherd, you will always be in the correct path. Follow Jesus into that refreshing place, in green pastures, beside quiet waters. That can be very physically available to us. And if not, because of some limitations, create it in your mind. Create it by faith. We walk by faith, not by sight. And faith is what is in your mind, what you think of, what you imagine, what you believe. So, yung thoughts natin, yun ang ating bigyan ng direction. Papuntahin natin sa refreshing place, sa green pastures, sa quiet waters. Discipline your thought, your mind. Feast on green grass and fresh water. Get your soul refreshed. Lack nothing. At ito rin ang gawin natin sa kapwa. Assist, help, guide others to follow Jesus along the right paths. Hindi lang tayo dapat ang susunod, yung iba rin. So akayin natin sila to follow Jesus into that refreshing spiritual place. Green pastures, quiet waters. And very importantly, as we pass through this dark valley, do not follow the devil along the wrong paths, into that stressful and vexing spiritual, dry and barren pasture. Huwag tayong sumunod sa hindi pangunguna ni Jesus. Kasi ang dadalhin tayo ng ganyan, mga isipin, mga gawain, mga attitudes, dadalhin tayo niyan sa mga tigang na mga lupa, sa mga maruruni, mabuburak ng mga ilog na hindi magandang inuman. Kaya dapat kontrolin natin ang ating pag-iisip. Kontrolin natin ang ating behavior. Because when you follow the devil in the wrong paths, you will only be led to lifeless religiosity. We should not follow the devil along the wrong paths into the stressful and vexing spiritual place of mental and emotional hell. How do you not follow the devil? So that you don't go into turbulent waters of frightening news, of invented doctrines of horror, of imputed guilt and fear. Kilalanin si Jesus. Kasi, pwedeng sa religion ng tao, sa kababasa ng verses, ang mapuntahan pa niya yung nagpapagulo ng isip, ang interpretation pa niya yung pampagulo, ang masundan pa niya na nag-i-interpret yung nakakagulo na nanakot. So ano mangyayari? You will never go to a quiet green pasture. You will not go to a quiet place by the waters. Malalagay ka sa place of guilt, of torment, of fear, of worry. At sabi ni Jesus, do not worry. So dapat marunong tayong mamili kung kaninong tinig ang susundan para pumunta tayo sa dapat nating puntahan. We must be able to discipline our mind, not to be led and misled into valleys of hell, of torture, of fear, of worry, kundi sundin ang pangunguna ng ating shepherd. Kaya mahalaga magpaka-sheep at ang sheep sumusunod sa shepherd. John 13:34-35. I give you a new command. Love each other. You must love each other just as I loved you. All people will know that you are my followers if you love each other. There is something miraculous about love and loving. May mga magtatanong, in these difficult times, love pa? Nalugi na ako, naubusan na ako ng konti kong resources. Kung magbibigay pa ako, kung ako'y magiging mapagbigay pa sa kapwa, maawain, matulungin, hindi naubusan na ako. No. Alam natin na sa Bible, alam natin that under the law of God, yung nagbibigay ang tumatanggap. Yung nagbibigay ang hindi nauubusan. Katulad ng balong babae na pinakain niya ang propeta. Huling kimpal na ng kanyang harina, huling mga patak na ng kanyang langis, ipinagluto pa niya ng tinapay ang prophet. Lalo siyang hindi naubusan during the entire time of the drought. Hindi naubos ang laman ng kanyang maliit na mga at ang langis hindi naubos. Alam natin yan na sa Panginoon Diyos,
Ang pagiging prosperous is in giving. Ang pagiging peaceful is in giving peace to others. At ang kapayapaan ng katahimikan is in loving. Loving pa rin ba sa valley, sa dark valley na dinadaanan ng marami? Yes, kasi love is your only way out. Love is the only key that will open the door of grace, the door of plenty and prosperity and peace of mind and contentment. Love pa rin yan. Merong mga mag-aaral ng science at napatunayan nila ang mapagbigay. Merong mga nare-release ng mga chemicals sa kanyang blood dahil sa saya niya sa pagbibigay, at ito ay nagpabalance sa kanyang katawan, nagpapalusog sa kanya, at nagpapalakas pa ng kanyang immune system. So still, loving is the answer. Kaya mas hirap ang buhay, mas may challenge, mas may uncertainty, mas loving ka dapat. Para kasing buto yan. May mga buto ka ng mais, tapos may darating na taghirap, taggutom. So anong gagawin mo sa buto mo? Kakainin mo lahat. Sa sarili mo, lalagay mo lahat sa tiyan mo. O itatanim mo. Magtitiis ka na, hindi ka muna kumain agad, hindi ka na gusto gawin, pero itatanim mo. Dahil may inaasahan kang tutubo, bubunga, at yun ang maghahamon sa iyo sa kahirap at gutom, yung bunga na itinanim mo. So sa mga difficult times like this, lagi tayong magtanim ng mabuti para may asahan tayong aanihin, because that will be our salvation. So magtanim ng mabuti sa kapwa, magtanim ng mabuti rin sa puso. Anong thoughts ang itinatanim mo sa iyong puso? Thoughts that worry or thoughts that give peace? Thoughts that make you angry or thoughts that make you feel relaxed? Thoughts that scare you or thoughts that give you peace? Tanim din yun. Pag nagtanim ka ng horror sa utak mo, aani ka ng horror. Pag nagtanim ka ng worry, aani ka ng worry. Pero pag nagtanim ka ng pagtitiwala, nagtanim ka ng pag-ibig, nagtanim ka ng kapayapaan, in thought, yun din ang aanihin mo in thought and in real life, in your physical world. Because everything that happens in the realm of thought will manifest in the realm of the physical world. John 21:15-17. Jesus said to Simon Peter, "Do you love me?" "Yes, Lord," he said. "You know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs. Take care of my sheep. Feed my sheep." In other words, if you love Jesus, be a shepherd to others. It's our love for Jesus that keeps us safe. It's God's love through Jesus that secures us and saves us. Now, that same love, we should operate for the salvation, for the peace, for the well-being of others. The love that you give away is the love that comes around, goes back to you. It is the same love that you keep. The shepherd's love. Be sheep to Jesus and be shepherd to other people. Hanapan natin yan ng mga application para sa ating sariling katatahimik, ikakapayapa, at magiging mabunga na gawain natin kahit dumadaan tayo sa dark valley na ito. God bless us all.